Ang ganda naman bulaklak dito mga ka-onyx. So kita nyo naman yan. Wow. So to na-harvest na vermicast organic fertilizer. Antik na yung kawa na to eh. Wow, mini fish pond. Ano mga makakawil dito? Tilapia. Dala, kinakain ba to? Opo. Sampulan mo nga ate. Itong hinog. May puno na yan. Tapos mula rito. Ito yung grapes nila kasi nagtagtuyot dito kaya wala masyadong bunga siya ngayon ano. Ito may mga hinog na sila na sila rito. Ang baba lang mga ka-onyx, tignan nyo naman. Oh, nanunuro. Nanunuro yung isa, galit. Tinutuwa nila yung isa yun. Ala, ala. Hindi maririg. Wow. Ayan mga ka-onyx, kasalukuyan tayo ngayong bumabiyahe papunta sa Central, no? Sakop pa rin siya ng San Jose, Occidental Mindoro. At pupunta tayo ngayon doon sa isang organic farm. So kasama natin syempre ang Jericho Rosales ng Occidental Mindoro. At syempre yung ating Miss ROAC 2024. So anong farm po ba yung pupuntahan natin doon, ma'am? L-Farm po. Ano? L-Farm. L-Farm. Opo, Lot and Reyes. Okay. L-Farm, organic farm po yan ang pupuntahan natin, tama? Opo. Yan. O, tignan natin kung ano makikita natin sa organic farm ng L-Farm. Kung gaano ba talaga kaganda. At kung papasa ba sa certification ng PGS yung ating pupuntahan na organic farm. Okay. Later mga ka-onyx, tignan natin. Ayan, papasok na tayo doon sa loob ng farm, no? Ito yung kalsada na pinasukan natin. Medyo hindi na siya sementado. Sabi ni Jericho Rosales ay maganda raw yung farm na pupuntahan natin, no? So maganda raw yung organic farm na pupuntahan natin, sabi ni Jericho Rosales. Pero ito talaga yung nanalo ng aming yung Miss ROAC, no? Ibig sabihin rumampa yan ang naka-bathing suit, no? Talaga namang nagpa-sexy at nagpaganda during Regional Organic Agriculture Congress. Chamba lang yan, chamba. Ginanap sa Marinduque, ano. So meron kaming competition ng rampahan doon, ano. Siya yung nanalo. Ito raw ang plano niya dito, lalagyan niya ng mga kubo na pyramid. Oh, maganda yun. Gagawin pa ng mga resort ito, no? Lalagyan ng mga cottages na parang pyramid style. Yan yung uso ngayon eh. Oo nga po. Yan yung mga uso ngayon mga ka-onyx, no? Yung mga pyramid style na mga Yan yung may mga resort cottages na mga parang room accommodation, yung matutulis ang taas. Yung mga resort dito sa Pilipinas eh gano'n na yung nauuso ngayon, no? Ginagaya na rin yung mga ibang resort sa ibang bansa. So ito yung ating pinuntahan, ano? Mukhang napakaraming mga equipment sila rito. Mga bulaklakan pa lang, oh. Wow, ang ganda na nga, no? ito na lang. Parang park na nga pala to. So baba na tayo mga ka-onyx. Tingnan natin kung anong mangyayari sa atin dito. Puntahan natin mga ka-onyx, no, yung kanyang organic farm. Ito yung daan, no, way pa lang papunta doon sa kanyang organic farm. Yan, parang resort na rin pala ito, no. Ito, may mga bisikleta, iba-ibang kulay, white, violet, brown, yellow. Ayan ang kanyang kwan. Ito yung mga tanim niya ngayon. Opo. Doon to banda. Organic lahat yan? Opo. Okay. Dami So, Dito tayo sa makikita natin mamaya yan, yung mga gulay. Gulay na yan. So, iniikot lang tayo dito. Anong tawag? Mini pool. Parang jacuzzi. Opo. Ayos May jacuzzi tayo pala sa rito, ano. Mainit po dito at dito kami. Diyan kami naliligong dalawa. Ikaw pala ang laging kasama dito. Opo. So narito naman yung kanilang vermicomposting Ito yung pabubukan facility. niya.
So may mga baboy pala sila rito, no? Ayan. Ito po yung inyong vermicomposting facility. May bulati na to. Daming aso, no? Yan, no? So meron silang mga African night crawler na nilalagay para maging organic fertilizer to vermicast. Yan. So ito pabulukan ng mga substrate and other nabubulok na mga bagay. Pag nabulok na, saka ililipat doon sa may mga bulate. Asan yung mga vermicast nyo? May harvest na kang vermicast? Ginamit niya na po yung iba. Ito, may mga vermicast sila. Ayan. Oh. So to na-harvest na vermicast organic fertilizer. So yan na yung i-apply nila sa kanilang mga halaman. Anong hanapin? Yan. Ano naman po ito? Patubuan? Patubo po. Bakit medyo maliliit yung Tulog po ito yan, dwarf. Yes, siguro Dwarf ba ito? Wag po yan, pinapatubo. Dilaw? Pero sobrang liit ah. Pero maganda rito itong kawa. Mahal na to. Yung kawa nga na. Ano na yan eh? Antik na yung kawa na to eh. Oh. No kuya, ilang taon na yan? Walang din kayo, no? Sobrang mahal na yan. Daw yan, 1914. Ha? Sabi ko na. 1914? May halaga na nga. Buti wala pang bumibili niyan. Ng Oh. bakal-bakal buti. 1914? Uy, bakal bote pala yan. Ibig sabihin, 100 taon na yan. Tama ate? 1940, ano na ba ngayon? 2024. 2024, ibig sabihin 110 years. Tuluhan niya pa yan sa kanila. Totoo ba yan? 114? Ah, Yan ang sabi 1914? niya. 100. 100 years, sorry. Century old. Dito tayo. Diyan ang 10 days. Dito ang pispan niya na kuhan. Anong tawag? L farm. So meron siya palang Barko yan, sir. Barko parang barko type dito, no? Na may mga halaman. Parang ito yung niya, park. Ang ilalim niya, sir, kwarto. Pakita mo sa amin. Ay, wala lang kasi yung susi. Ay, yung Dala lili. niya. Yung Para Dala niya, ma-appreciate susi. namin. Dala niya ang susi. Kwarto sa ilalim. open pa mga lili. Ayaw mamigay ng yan, sinilya. Ganon. So parang barko siya na may mga halaman. So Sa kabila parang niyan, mas maganda ang view. parang resort na rin to, no? Kasi makita mo maraming magagandang view. Tapos ito pa, oh. Yan. Ano naman po ito? Yan ang mini pispan niya. Wow, Ayan mini ang fish mga pond. Ano mga makakawil dito? Tilapia. Tilapia. Dalag, wala. Ay, daming dalag, daming tilapia nga. Oh. Ito, oh. Maring Yan, oh. Ayan. Yan yun, dami. Yun. Kitang kita. Ayun po, dami. So may mga water lilies siya, no? Ano naman yun? Diving board. Opo. Picture na. Parang picture area. Buta ka na doon, sir. Ikaw mag-picture. Model. Lotus ba yan? Hindi water lily? Opo, lotus po yan. Lotus na, water lily. Lotus. Lotus yan? Parang naisahan tayo dun ah. Hindi ko napansin, no? Kasi usually mga water lilies siya. Pero ito pala, lotus. Lotus yan. Oh. Hindi nga pala yung green. Oo. So hanggang dito lang po yung kanyang area na ano. Ganito po yan. Hanggang malawak pa po yan. Hanggang Pero yung conventional na yan. okay. Pero yung na-develop niya na parang resort type hanggang dito, plus mga organic. Ay ano 'yan? Ito ang pinaka-buffer zone niya, sir, doon sa organic and then conventional. Okay. Wow, ang ganda ng mga flowers. Tignan niyo naman 'yan, oh. Wow. Okay. Ano nga yung ginawa naming alak? Ito, Saan? ito. Ang sarap nito. Wala lang kasi Ay, ano jelly. 'yan? Yung... Kinakain ba 'to? Opo. Sampulan Masim mo lang. nga, ate. Itong hinog. Saan ang hinog? Ito pong mga ganito. Yung violet. Nga, sampol. Ayan daw ang mga hinog. Parang ngayon lang ako nakakita. Anong pangalan nito? Cherry. Cherry? Opo. Cherry ano? Ito ba yung nilalagay ng cherry sa ano? Local. Local cherry. Nagawa niya po yung ano. Ginagawa naming alak to. Ginagawang alak? Kung nandiyan lang sana siya, natikman nyo ang alak nito.
Oh, sinabi mo pa wala. Ang ganda oh, tignan niyo naman oh, parang wow. Grabe. Anong lasa? Maasim. Sakto lang, hindi naman maasim. Masarap siya. Gumagawa pa pala pag kumakain ng maasim. Jericho Rosales talaga ng Occidental Mindoro. Yan Tignan niyo naman ang daming mga flowers. Ano yung ibang pangalan ng mga flowers na yan? Ganda. Cosmos. Cosmos. Senya. Senya, okay. Yung mga Doon ang kanyang mga repellent, talungan. mga attractant. Tikman nga natin to. Sinasabi nila kung anong lasa. Cherry daw. Yan, Tamis nga. sir, ito ang kwarto. Ito. Yan. Ayun. Sa akit ka dyan. Kung gusto mong mag-aircon, diyan sa loob. Kung nandito lang sana siya ang susi. Susi. Akit nga, Lawrence. So, masarap nga ito. Tama si Lawrence. Tama si Sir Alan, ano? Pag kumakain si Lawrence ng maasim, gumagwapo. Gumagwapo. So, kahit ganito siya, honestly, mga ka-Onyx, no? Hindi siya talaga... Matamis ba talaga to? Hindi. Maasim talaga siya. Pero ginagawang wine daw siya, no? Masarap. So far, okay naman siya. Kaya lang, nag-toothbrush kasi ako. May pakla. Oo. Yung pangalawang kain ko na, okay na siya. So yun, dito Hoy. Dito nga lahat. Hello! So dito na tayo sa taas, no? Kitang-kita na natin yung mga nasa baba. Ang ganda pala ng lugar na to. Yan sir yung problem ng ano, yung damo. Mahirap talaga. Yun. Walang maliit na Hanggang saan yung mga organic ano niya? sir, ang paikot ng ganyan sir eh. Yung may puno na yan, kanya yan. Yan yung boundaries niya. May puno na yan. Tapos mula rito. Ito parang yung patayo kabila nun eh. Yan yata yung nagkaroon sila ng problema ng boundaries. So yun pa yung iano nila. Ito sa may daan yan. Isisettle. So yung mga organic tanim niya, itong mga to. Yan. So kita natin. Grapes ba yon? May bunga ngayon yan. So may grapes siya, no? Makikita natin mamaya pag bumaba tayo. So dito sa taas kitang kita lahat. Pati yung mga gwapo kitang kita rin. Ito sa likuran natin. Kakain na naman si Sir Lawrence ng ano. Jerry. Wow. Sobrang ganda rito, no? Parang pwedeng i-develop siya na farm tourism. Actually parang resort type na rin siya, no? Rest house. Kasi oo. Pwede raw may swimming pool pa. So kita natin, ganda, no? Ano lang to, no? Parang farm lang to. Organic farm siya. Tapos may fish pond. Ang ganda niya. Yung merong mga area doon. Tapos ang daming flowers dito sa baba. May mga fruit trees din. Then meron ding mga talong, mga kung ano-anong gulay na narito, ano? Kita natin. Yan. Mga flowers doon, mga may grapes, mga fruits dito. Yan. So mamaya pagbaba natin makikita natin. So ito naman Mga gulay. parang meron din mga upuan sa ilalim ng puno. So may mga upuan. Tapos may pomelo rin sila rito, ano. So nag-harvest na sila ng pomelo. Wow. Ang ganda nga rito. So ang ganda ng mga flowers nila. Isa sa mga attraction nila rito yung mga flowers nila, no. Isang maganda rito ito. Spinach ba ito? Yes sir. Alugbati, meron silang kulay violet, meron silang kulay green na alugbati. Iba-ibang klase. Ayan, mga organic to, no. Mga vermicast ang gamit, eh, oh. Yes po. Ito ay Mustasa? yes sir. Mustard. Mustard. Ba, English speaking na aming Jericho Rosales dito. Mustard pa. Yan. So ito yung grapes nila. Ito yung lumabas na bunga. Ito yung grapes nila kasi nagtagtuyot dito kaya wala masyadong bunga siya ngayon, ano. Yan. Tapos may mga mustasa rito.
May mga concoction sila na tinatawag dito, no? Ito. Yan, yung concoction, ito yung mga organic fertilizers na ginawa rin mismo nila, Finarment. Iba-ibang klase, may FFJ, FPJ, ano pa ba yan? So iba-ibang klase, yan yung ginagamit na Finarment, OHN, at gagamitin para sa mga halaman, no? Pangpataba, pesticide. So yan yung mga kanilang organic fertilizer, concoctions ang tawag. May nursery din sila rito. Yan. So meron silang upo ba to? Patola. Tola. Tapos meron din silang upo dito. Ayan, oh, maliliit pa lang. Upo, ano. Na doon sa tindahan. Naibenta na raw, ano. May bunga na daw yan eh. Ito, may bunga na pala yung grapes nila, no. Pero hindi pa siya ganun ka Daming bunga. lalaki. Ganyan pa lang. So maraming bunga, maliliit pa nga lang siya. Yan. Yan, may mga sili po sila rito, no. Yan yung mga sili nila, oh. Kita ninyo, no. So medyo maliliit pa. Nandun. May mukhang to, may mga hinog na sila na sila rito. Mukhang inabot kayo ng tuyot dito, no. Kaya inabot ng tuyot itong mga sili ninyo. Kaya pala bitak-bitak pa rin eh, oh. So ngayon pa lang sila nagre-recover, no, kasi medyo umuulan na. Pero ng mga nakaraang buwan, mga nakaraang araw, talagang tuloy-tuloy ang init. Kaya ganon. Ito naman yung talong nila, inabot din ng init ito, no. At least ngayon nakakabawi na kayo. Araw pa po yan na itanim. Yan ang tinatanim namin na kinukwento ko na kahit gabi tinatanim namin. Kahit gabi tinatanim ninyo. Okay. So tinuturo ni ate yung ano, mukhang pipitasin ni ate, papakita natin. Ipapadala ko talaga to. May bunga daw yung kanilang. Ayun, mas malaki yung sa kabila. Ito ba na hinog na ito? Yan. Ito pa oh. Pwede So napitas na nila yung isa. Ay, baka malaglag. dito ka, tumungtong sa Buhatin mo kaya ako. Yung bago yung isa yung doon, mga mas malaki. prutas na meron sila Ito pa rito. sa kabila. Hugasan na lang natin. Tapos ito may mga okra din sila rito. Itong okra nyo katatanim lang, ano. Medyo maliliit pa yung mga okra nila. Kasi ito mahirap i-maintain yung damo. Katatanim lang, ano. Yung mini tiller kaya tsaka yung grass cutter yung attach dito. Kinakalpal mo. Wow, ito yung makikita natin, no, pag nandito na tayo sa dulo ng farm nila. So, nandito tayo sa dulo ng farm nila, ito yung makikita natin. Ito yung pinakadulo nila, yung kabila na yan ay hindi na siya organic farm. So ito lang bali yung mga organic areas nila, kasi hanggang dyan lang yung nasasakupan ng may-ari. Anong tinuro mo sa kanya? Tinuro ko sa kanya, pag may room 1, room 2, paghatak niya ng kabilang pinto na room 1, ang room 2 nakabukas. Ganun pala yun. Para hindi makita. Para hindi makita. So yun ang plano po kasi daw dito, lalagyan siya ng mga resort accommodation, ano, parang ang tawag yan, cottage na parang Kubo-kubo lang. pyramid type at yung kubo-kubo, no, na pwedeng mag-accommodation dito sa area na to, sa lugar na to. Yan. So maganda nga naman, talagang lalabas na ano na to, farm tourism na. Tourism. Malapit na. Oo. Sir, nag-apply na sila. Tapos magiging farm school pa. Marami pong pumupunta na dito. Wow. Ang dami dito pag lalo pag summer, May bisita pag sa Yun. laging puno yan. picture perfect na. So laging puno raw, marami raw pala talagang pumupunta rito kasi parang attractive na lahat nung daanan pa lang, eh, no? Yung fish pond, maraming mga upuan, mga magagandang bulaklak, at talagang pupuntahan ng mga tao. Tapos may Jericho Rosales pa tayong attraction. Yun. Ayun, ayo pa lang. Kapag narito ka sa lugar na to, no, papunta ka doon, makita mo yung ganda talaga ng area na to, no, kasi ang dami niya mga bulaklak, tapos mga ornamental trees. Yung ano nga yung papayang malaki doon, tita So dito tayo dadaan. Dito na lang tayo. So dito raw dadaan, kasi may ipapakitang pagpipitas na naman ng papaya si Ate Edna. Ang ganda ng mga bulaklak dito, mga ka-onyx. So kita nyo naman yan. Wow.
Pag nandito ka, marires yung utak mo. Marirape o marires? Marires. Hindi marirape. Wow. Wow, grabe naman talaga ang bunga nitong winaway. Ano ang pangalan nito, ate? Cherry. Anong cherry to? Philippine o imported cherry? Naman yung cherry nila, no? Imported cherry daw to, sabi ni ate. Ang ganda tignan. Oh, ka Grabe. dun. Do. Oh. Oh, di ba? Ayan, kitang-kita yung mga Siya. tilapia niya. Kala ko pinitas. Malalaki na pala. Asan na yung camera mo? Okay na. Picture na natin si Lawrence. Wow. Sobrang gwapo. So meron silang area dito na pwede ka magpa-picture, no? Ang background mo is yung fish pond mismo na may mga lotus na tanim. Try Ayan. mo kaya yung tumatalo na gano'n. Yun ang pinaka the best. Ano yung kukuha ba? Oo. Naka-automatic ba to para pag-press? Ang ganda rin ng mga ornamental trees nila rito. Kulay dilaw siya. Kung makita. Picturean kita. Mga Kala mo dilaw. lang. Bibigay mo doon. Wow. One and two. Itong Oh, grabe. Daming tilapia. yung kuhol. Tsaka yung kuhol. Ano ba yung kuhol? Hindi yung as pulyar yan. Hindi nyo Oh, dami rin kuhol Ginawa siya. No? namin yan. Tsaka ano. Ginawa ganon. Parang Dami. Meron. Ang sipag mamunga ng suha nila. Oh. Anong variety po ito? Seedless po. Ha? Ito po ang seedless na suka. Seedless. Opo. Ayos ah. Meron silang seedless na suha. Mayroon namang hindi. Yung ordinary So lang. matamis to. Opo. Ang baba lang mga ka-onyx. Tignan nyo naman. Oh. Grabe. Eto lang oh. Sabi natin oh. Yung suha nila. So nakakatuwa talaga sa mga farms, no. So marirelax ka, mag-enjoy ka. Lalo na kung mga organic farm yung ating mga binibisita. Yan. Ang dami nilang harvest. Papaya. Mayroong harvest. Suha. Ayan. Seedless na suha raw to, no. Pang masarap yan. Yan po. Dami gabi. Wow. Na-enjoy natin yung pagbisita natin sa farm na to. So potential siya for certification. Pagka in-inspection, possible na ma-certify siya sa organic farm. Meron din talong. Yun. Damay sila eh. Nagpapahinga muna kami dito, no, habang bago kami pumunta sa susunod na farm. So ito yung mga pagkain namin, mga organic din siya eh. O yan, no, papaya, ang aming merienda. Tsaka ewan ko ba kung bakit organic kami, pero ang aming mga pagkain ay McDonald's. French fries. Pero okay na rin yan mga ka-onyx. Paminsan-minsan lang naman yan. So pasalamat na tayo kay ate at tayo ay pina-refresh niya. Salamat sa ating Miss Roac 2024, Ma'am Edna. Yan. So chill muna tayo rito habang naghihintay bago tayo pumunta sa susunod na organic farm. Titignan natin kung ano yung mga makikita natin doon. At doon sa susunod sa Kalintaan, no, sa munisipyo ng Kalintaan, kung ano yung mga interventions na naitayo na natin doon, yung mga infrastructure tsaka mga equipment na na-deliver na doon para ma-monitor natin. Loob pa yan. Yan, papunta tayo ngayon doon sa isang organic farm, ano. Papakita sa atin ni Kagawad yung kanyang BSF. Anong tawag nga doon sa BSF? Black Soldier Fly, no, na ginagamit sa pakain sa mga poultry, tsaka ginagamit ito ng organic fertilizer. So kasama natin sila yung mga grupo ng mga organic farmer ng Kalintaan, no? Kaway-kaway. Yan. Okay, ngayon makita natin sa farm, ano, ni Kagawad. Kagawad Alan. Yon. Asa si Kagawad Alan? Makita naman. Yan. Okay, tignan natin naman yung kanilang Sa kanyang visit, naging kagawad siya. yes, dahil sa BSF daw, ano. Dahil sa kanyang pag-organic farming, naging kagawad siya ng barangay ba o bayan? Barangay. Kagawad ng barangay. Tignan natin yung pinagmamalaki niyang BSF doon, ano, tsaka mga organic production niya pagdating sa bahay. Yun ang dahilan. Yan. Pero na siya. Wow, ganda ng bahay. Ano sasabihin mo, si Ronnie? Yan sir ang ano,
magiging tanggapan ng ating kagalang-galang na kagawad pag may mga panauhin. Ganun ba? Ang katas ng Katas pag-organic. Ah, katas ng Sili, ng manok, ng vermi compost, mga vermi worms yan. Lahat na. Lahat Katas na. siya ng Pinagsama. organic. Integrated ang Wow, pinagkakataan. namo nga naman ano. Yan. Naka third floor ba yan? Oh, third floor eh kasi Oh, yun. merong terrace sa third floor eh no. So, yan po katas daw ng organic production. Hindi kasi kumikita sa pagiging casual sa opisina. Yan. Talagang 300 piso kada araw, medyo nabitin. Yon, dati po kasi nagtatrabaho sa agriculture office sa munisipyo ng Kalintaan si Sir Alan ano. Kaya ngayon nag-organic farming na lang. Ayan, nakapagpatayo siya ng 2-story na bahay. So ito yung kanyang farm dito no, vermicompost area niya. Yan. So ito yung chicken house, chicken area. Ayaw na lang palagyan ng manok. Ayaw palagyan ng manok. Ayaw palagyan ng manok. Yan, ito po yung binigay ng DA no na chicken area na lalagyan ng chicken din no to follow na yung mga chicken na ilalagay dito sa lugar na to para paalagaan nila, paramihin nila, maging negosyo nila ng kanila asosasyon, pagkakakitaan at para umunlad yung ating mga organic farmers, yung kanilang association at syempre yung mga members din ng association ng organic farmers dito sa bayan ng Kalintaan. Yan mga ka-Onyx, narito tayo ngayon bumisita sa ilan nating mga infrastructure na i-deliver o ibinigay dito sa Association ng Organic Farmers dito sa munisipyo ng Kalintaan. So ito yung isa sa mga binigay natin sa kanila no. So meron silang tawag dito vermicomposting facility. So dito nila gagawin yung mga organic fertilizer para maging vermicast. Ito yung mga beds nila. May storage area. Ito storage area nila. May ilang mga equipment. Ayun, oh, kita nyo ba? And ito yung kanilang working area. Itong lugar na to. Yan. Pero hindi pa nila pwedeng gamitin ito dahil nga hindi pa siya na-i-award. So after na may award nito na supplier sa kanila pwedeng paglagyan ng mga substrate at paglagyan ng mga African Nightcrawler para mag-produce ng vermicast. Itong area na to. Yan. So dito sila gagawa ng mga organic fertilizers, mga vermicast fertilizer, yung mga tae ng African Nightcrawler, yung bulati yon mga ka-Onyx. Okay? So, tingnan natin iba pa mga projects na dinala natin o pinrovide ng Department of Agriculture dito sa kanilang lugar. Meron pa doon, oh, yung goat house. Tingnan natin mamaya. Ayan. Ayan mga ka-Onyx, no, nakawala yung kambing dito sa kulungan kasi napabayaan yung pinto. Ayun, hinahabang ngayon. Si Ronnie, mga 2 kambing. Yun. Yung 2 kambing na nakawala, no? Hinahabol kasi baka ngayon maligaw. Lagot kami sa may-ari. Yan. Yeah. Nanunuro yung isa, galit. Tinuturo nila yung isa yun. Wala. Tinuturo nila isa. Bakit kaya nila tinuturo to? Yan. Okay, tayo ngayon ay pabalik na ng San Jose Occidental, Mindoro. So nanggaling tayo kanina sa mga organic farmers, organic farms na nakita natin. Nakakatuwa, no? Nakita nyo ba yung mga kambing kanina? Sinusuwag yung isang maliit na kambing, tinuturo nila. Kawawa, no? Kita nyo? Kaya pala ang mga karakteristik pala ng mga kambing, kapag nawala na yung ina, parang kanina kasi lumabas yung ina nung maliit na kambing, tinuturo ng mga lalaking kambing, no? Mga logo, ganun pala yung mga kultura. Oo, yung behavior ng mga kambing pagka wala yung nanay, paglalaruan, bubulihin, no? Binubuli yung mga kambing. Tama ba yun? Bully? Binubuli, tinuturo nila. Makita nyo kanina, no?
tinuturo ng mga lalaking kambing isang maliit na kambing nung naiwan nung nanay kasi lumabas. Okay, ngayon pabalik na tayo ng San Jose Occidental, Mindoro. So tomorrow tayo ay pabalik na rin ng Calapan, Oriental, Mindoro. Sana ay nag-enjoy kayo at may natutunan sa video ito. Maraming salamat. Yan, balik na tayo. So paalam na tayo kay nanay, no? Tayo ay paalis na. Okay, salamat mga ka-Onyx. Lakad na kami na